Magandang umaga po sa ating lahat. Maaring inaanyayahan na po nating lahat na magsiupo para sa ating pagsisimula. Ilang announcement lang po yung kailangan nating bigkasin dito. So una po yung steward. Ito po ay para sa mga teachers. August 3 daw po yung last na registration dito. At approach lang po meron ata to palang online, sorry. Meron tong online, pero kung may mga katanungan kayo, baka si Brother Jeremiah matulungan tayo. Okay? Tapos yung men and women's study, next week, ipanalangin din po natin yon para sa mga magtuturo, naway bigyan sila ng karunungan ng Panginoon at kalakasan. Dahil alam naman natin, lahat din tayo may mga trabaho, naway i-sustain tayo ng Panginoon doon. And also, isama po natin sa panalangin yung lola ko. Tinakbo namin ngayon sa hospital kaninang umaga. 3 days na kasing masakit yung likod niya, so maaring kidney stone. Baka in-confine din, kaya pasama na lang din sa panalangin. Bago tayo mag-start, gusto ko lang bigkasin yung mga salita or lyrics dun sa second hymn natin. Pero second hymn natin yun. Sabi dito, doon sa krus, siya'y pagmasdan, pasa ng kasalanan, hiya mula sa aking tinig, nangungutya akong bibig, ang sala ko ang nagpako, pagkat kanyang inako, sa pagpanaw niya'y nabuhay, sala ko'y nabayaran. Walang ipagmamalaki, dunong yaman o buti, kay Kristo lamang katwiran ang pinanghahawakan. Bakit ako iniligtas? Sagot di masiyasat. Tanging alam ng puso ko, katubusay si Kristo. Naanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa ating first hymn. Lahat po pala to ay Tagalog. So, Before the Throne of God.
Maraming salamat po sa panibagong araw na ipinaglubos sa amin. Sa nagdaang linggo, Panginoon, marahil ay marami kaming pinagdaanan at di namin kaya ito sa aming sarili. Panginoon, maraming salamat sa inyong katapatan sa amin. Binigay niyo po ang inyong buhay para sa amin. Yun lamang po ang kasagutan para kami makalapit sa inyo. Panginoon, kami mga makasalanan at hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Ngunit hindi namin maintindihan kung bakit kami inyong iniligtas. Panginoon, kayo pong Diyos, ang inyong anak na siyang ipinadala para sa amin, na siyang hindi nagkasala kailanman, inaring makasalanan para maibihis sa amin ang kanyang katuwiran. Panginoon, dinadalangin namin sa mga oras na ito na tulungan kami at bigyan kami ng tunay na mapagpakumbabang kalooban sa inyong harapan. Huwag naming isipin na kami ay okay na maging kampante sa lahat ng dako ng aming buhay dahil kami ligtas na. Lagi naming tandaan, inyo pong sinabi sa amin na kailangan naming maging banal gaya ninyong banal na sa langit na aming Ama. Tulungan kami, Panginoon, sa buong maghapon, sa pangangaral ng inyong salita. Dalangin namin na ito'y may pangaral na matapat. Tulungan po ang inyong tagapagsalita na hindi po siya umasa sa kanyang sarili, kundi sa inyo lamang. Tulungan kami, Panginoon, na buksan din ang aming mga tainga upang makinig at dumaretso po ito sa aming mga puso at isipan nang sa gayon po magkaroon ito ng bunga sa aming mga pamumuhay. Tulungan kami, Panginoon. Hindi namin kaya ito. Kayo lamang po yung mataas, wala nang iba. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magsiyo po.
Para po sa ating scripture reading, samahan niyo po ako sa Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verses 1 to 22. Babasahin po natin ang buong chapter and I will be reading in English Standard Version. And we read Exodus 3. Now Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land to a good and broad land, land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Verse 13. Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. God also said to Moses, Say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations. Go and gather the elders of Israel together and say to them, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, has appeared to me, saying, I have observed you and what has been done to you in Egypt, and I promise that I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, a land flowing with milk and honey. And they will listen to your voice, and you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has met with us. And now, please let us go a 3 days journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. But I know that the king of Egypt will not let you go unless compelled by a mighty hand. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all the wonders that I will do in it. After that, he will let you go. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and when you go, you shall not go empty. Last verse, but each woman shall ask of her neighbor, and any woman who lives in her house, for silver and gold jewelry, and for clothing. You shall put them on your sons and on your daughters, so you shall plunder the Egyptians. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At sa Exodus 3 po na ating binasa, nagpakita po yung Diyos kay Moses sa pamamagitan ng isang burning bush. At sa encounter na to, may dalawang mahalagang tugon lamang po na nais nating i-highlight. Una, reverence, at pangalawa, reliance. So una, reverence, nung lumapit si Moises upang tignan yung nasusunog na puno, sinabi ng Diyos, do not come near. Hindi muna sinabi ng Diyos yung mission kay Moses, una niyang pinakilala ang kanyang sarili. God revealed Himself, at makikita natin dito yung kabanalan ng Diyos.
Hindi po ordinaryong lugar yung naging banal, ang presensya ng Diyos ang nagpabanal. Sa lugar na where Moises is approaching is a holy God. So Moises is approaching a holy God, pero hindi lamang po holy ang Diyos. Sa verse 7, sabi ng Diyos, I have surely seen the affliction of my people. Ang Diyos na banal ay Diyos ding nakakakita, all-knowing, nakakarinig, nakakaalam at kumikilos. Paalala na ang tamang paglilingkod ay nagsisimula sa tamang pagkilala kung sino ang Diyos. God is a holy and all-knowing God, and we should respond with reverence. Pangalawa, reliance. Pagkatapos magpakilala ng Diyos, saka lang niya binigay yung nais niyang ipagawa kay Moises na i-gather yung mga Israelites. Pero ano yung unang response ni Moses? Si Moses ay tumingin agad sa kanyang sarili. Sabi niya, sino ba ako? And hindi ako, kumbaga, ang ibig sabihin is hindi ako qualified or hindi ko kaya. Pero pansinin natin ang sagot ng Diyos. Sabi ng Diyos, but I will be with you. Napakagandang tugon na hindi yung kakayahan ni Moises ang magiging dahilan ng tagumpay, kundi yung presensya ng Diyos. Kung sa verse 14, pinahayag din ng Diyos yung kanyang pangalan, I am who I am, pinababatid po sa atin na siya ay hindi nagbabago, ang Diyos ay self-existent, ang Diyos ay eternal, hindi siya nauubusan ng kapangyarihan. It tells us that God is all sufficient at yung favor at katagumpayan sa mga ipapagawa niya kay Moises ay hindi dahil sa kakayahan ni Moises, but because of the all-sufficient God. Kaya mga kaibigan or mga kapatid, una, let us respond with reverence. Pangalawa, let us respond with reliance. Tulad kay Moises, before God ever sends His servant, He first reveals His character. Yung confidence in serving God begins with knowing God. We are approaching a holy God today. Let us respond with reverence. At gayon din katulad kay Moises, we often focus on our inadequacies. I'm not capable, I'm not gifted, but God's calling has never depended on our self-sufficiency. It depends on His presence. God is all sufficient. Let us respond with reliance. At sa ating mga kaibigan, parehas na panawagan po, respond with reverence. Banal ang Diyos and God's holiness exposes yung iyong kasalanan. Respond with reliance. God's presence is received not through our sufficiency, hindi sa mabubuti mong gawa, not through your works, but through God's sufficiency, through the finished work of Christ on the cross. Repent and believe in the redemptive work of Christ habang may oras pa. Manalangin tayo. O Diyos, salamat po sa aming mga natutunan sa scripture reading. Salamat o Diyos dahil nakita po namin ang response ni Moses sa iyong kabanalan at nakakasimpatya po kami sa kanya dahil kagaya niya o Diyos, hindi po nakadepende sa amin ang inyong pagsama. Salamat Panginoon dahil napalalahanan kami, lalong-lalo ngayong umaga na ito sa aming paglapit ngayon sa pagsamba. Wala po sa sarili naming kasigasigan all throughout the week kahit na naging masigasig pa po kami sa pagbabasa ng Bible, sa aming personal prayer at iba pang mga ministries. Hindi po yun ang rason kung bakit kami makakalapit sa iyo. Makakalapit po kami sa iyo sa parehas na rason kung bakit po ninyo ginamit si Moises. Ito po'y dahil sa inyong graciousness. Salamat din o Diyos dahil nakita namin sa binasa po namin ang inyong pagpapakilala ng inyong karakter na ikaw ang Diyos. Ikaw si ako nga. You are the great I am. You are self-sufficient and self-satisfied sa inyong sarili. At salamat o Diyos dahil although you are a being like no other, pinakita po ninyo ang inyong sarili sa amin ang pinadala po ninyo sa Jesucristo na inyong anak. Siya po ang naging image of the invisible God, the firstborn of all creation. At dahil po sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa krus, nang siya'y mamatay at mabuhay muli, at siya'y nakaluklok ngayon sa trono, dahil sa Kanyang mga ginawang ito, meron po kaming lakas ng loob, meron kaming rason para sumambat, umawit ng mga papuri sa iyo ngayong umaga. Kaya nawa o Diyos sa spirito ng pakikiisa namin kay Jesucristo, kami po dudulog sa iyo ngayong umagang ito. Dalangin po namin ang aming mga puso ay aming itaas sa iyo. Sambahin ka namin o Diyos sa inyong kalwalhatian. Pinupuri ka namin at tinatanghal. Ikaw po ang aming hari.
Kami po ay inyong mga tao. Ito po ay inyong iglesia na inyong pinangungunahan. Dapat ka po namin bigyan ng pinakatapat naming pagsamba at pagkilala. Nawa o Diyos, ito po ang pagsambang ibigay namin sa iyo, ang pagsambang karapat dapat na igawad sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Nagpapasalamat kami o Diyos dahil bagamat maulan, masama ang panahon, ilan sa amin ay naulanan ng mga nakalipas na araw. Narito po kami o Diyos, meron kaming kalakasan at may safety kami sa biyahe kanina kaya kami nakarating rito. Tulungan nyo rin Panginoon ang aming mga kapatiran na nahihirapan at patuloy na nahihirapan sa pagpunta rito sa aming panambahan. Salamat Panginoon sa kalakasan at oportunidad na sumamba sa iyo ngayong umagang ito. Dalangin namin o Diyos ang aming mga kapatiran na hindi po namin kasama sa pagtitipon ngayong umagang ito. Ibigyan niyo po Panginoon ng kalakasang pisikal. Marami po sa aming mga kapatiran ngayon ay nakakaranas ng mga ubo, mga lagnat at iba't iba pang karamdaman. Dinadalangin po namin sila o Diyos na naway tulungan niyo po sila. May mga kapatiran po kami o Diyos na dumanas ng iba't ibang mga sakit na nag-require na ma-confine sa ospital at iba'y nasa ospital pa na mga kamag-anak po namin. Dalangin namin o Diyos na tulungan niyo po sila. Makita po nila ang aming Diyos bilang Diyos na manggagamot kung sila'y lalapit lamang ng may pananampalataya. Dalangin po namin o Diyos na ang mga bisita po namin sa umagang ito, ang aming mga mahal sa buhay, higit pa sa pisikal na kagalingan, ay makasumpong po sila ng spiritual na kagalingan. Ang aming mga katawan rin o Diyos, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga isip na nakaranas ng kapaguran sa nakalipas na 6 na araw. Ito po'y biyaya ninyo ang araw na ito para kami mamahinga. At pinangako po ninyo o Diyos na kung diligent kaming lalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba, makakasumpong po ng Sabbath rest ang aming mga kaluluwa. Nawa ito nga pong aming gawin o Diyos. Wala kaming ibang iisipin, wala kaming ibang gagawin, wala kaming ibang sasalitain, kundi mga bagay na kapuri-puri sa inyo. Nang sa ganun ay makaranas ng totoong kapahingahan ang aming mga kaluluwa sa inyo. Pinapahayag po namin ang aming dependence sa inyo ngayong umaga. Wala po kaming kakayanan sa aming sarili. Kailangan po naming umasa sa inyong grasya. Dalangin namin ay magligtas po kayo. Magbigay po kayo ng lunas sa lahat ng aming kabigatan. May mga kapatiran po kami na daladalang mga mabibigat na problema, dumaan sa mga fiery trials nitong mga nakalipas na araw. Iba po sa amin ay nawalan ng pag-asa. Iba po sa amin ay nalaglag sa unbelief. Dalangin namin o Diyos, magbigay ka ng lunas sa iyong salita sa umaga na ito. Nawa o Diyos ang aming mga kapatiran din na nalaglag sa kasalanan. Bigyan niyo po Panginoon ng pagtutuwid. Ibalik po ninyo sa inyong kawan. Ipakita niyo po muli ang landas ng kaligtasan na dapat naming lakaran. Magbigay po nawa kayo ng pag-asa sa amin ng mga nawala ng pag-asa sa mga nakalipas na araw. Nawa mapahayag ng malinaw at maningning si Hesus Kristo sa aming kalagitnaan. Pagkat malibang mangyari ito o Diyos ay magpapatuloy kami sa aming kamangmangan. Kailangan po namin ang presensya ng inyong anak. Presensya mo aming Ama, presensya ng banal na Espiritu Santo sa aming pagtitipon sa umagang ito. At nawa o Diyos, lumukob ka sa amin at maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Dinadalangin namin o Diyos ang inyong pangangaral ng salita. Nawa boses mo ang aming marinig. Ilayo niyo po Panginoon sa kamalian ng mga ngaral. Maging kami o Diyos na makikinig. Ilayo niyo po kami sa kaantukan, sa paglipad ng aming isip. Bigyan niyo po kami ng kaseryosohan at pagiging maingat sa aming pakikinig ng iyong salita. Lahat-lahat ng ito, O Diyos, inaamin namin wala kaming kayang patuparin. Kailangan po naming umasa sa inyo. Sa iyo kami umaasa, aming Diyos na nagmamahal, nagpapasensya, nagpapatawad at tumutulong sa aming mga mahihina. Alang-alang sa inyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Inaanyayahan ko po muli ang lahat ng magsitayo para sa ating tithes and offering.
Noong 1994 po, meron pong isang painter. Isa siyang landscape painting artist sa California. Ang pangalan po niya ay Harold Harrington Betts. At meron po siyang isang napakagandang painting, isang landscape painting na nanakaw po mula sa kanya. Nanakaw po kay Harold Harrington Betts. At makalipas po ang ilang taon, nung nanakaw itong painting ni Harrington Betts, sa isang separate na kaganapan, meron naman pong isang lalaki, isang art collector, nangongolekta po siya ng mga painting, pumupunta siya ng mga art exhibit, bumibili siya ng mga painting, isa siyang lalaki na taga Illinois. At nakabili siya ng isang magandang landscape painting sa isang art exhibit at na-curious siya dun sa history nung artwork na ito na kanyang binili. So ang ginawa niya, nagsimula siyang i-research yung history kung saan galing, sino yung nagpinta nung nabili niyang painting at halos wala siyang makita maliban po sa isang report mula sa Los Angeles Police Department o LAPD. Meron pong report doon ng nawawalang painting na kamukha ng painting na kanyang binili. At ang ginawa niya, tinignan niya yung mga portrait, yung mga picture ng LAPD, na yung mga nakalap nilang picture nung nawawalang painting na ito at kinumpara niya doon sa kanyang nabiling painting. At nakita po niya na nearly identical yung mga picture, yung portrait ng LAPD doon sa binili niyang painting. At sabi niya doon, the only apparent difference was that someone has painted 5 additional figures into the landscape to disguise the stolen artwork. So ang ginawa daw, nagdagdag ng painting doon, dinagdagan ng 5 figures para medyo may pagkakaiba doon sa original na picture or portrait doon sa LAPD. So after forensic examination, nagkama po yung mga investigators, nag-confirm sila na yung collector's painting was indeed yung original na stolen masterpiece ni Harold Harrington Betts. Ngayon, paano naging possible para sa mga pulis at dun sa art collector na ma-confirm na indeed, yun pala talaga yung ninakaw na artwork ni Harrington Betts? What made the recovery possible? It was the authentic picture. It was the authentic picture. The photograph provided the standard against which the investigators compared the suspicious painting, and without the reliable image of the original, it would have been exceedingly difficult, if not impossible, to verify the painting's true identity. Kaya ako po nabanggit yan mga kapatid kasi in the same way, dun po sa pag-aaralan natin ngayong umaga from Acts chapter 2, verse 41 to 47, binibigyan po tayo ng mga passages na ito ng authentic picture, ng authentic portrait of the church as God intended it to be. Through Luke, under the inspiration of the Holy Ghost, God has preserved for us a picture of a biblical church in its purest form. Ito mababasa po nating mga verses na ito ay tila ba mga litrato na pinapakita sa atin kung ano dapat yung maging itsura ng isang biblical church in its purest form. If we desire to be a church that honors Christ, we must not compare ourselves to current trends, popular ministries, or cultural expectations, but instead we must compare ourselves to the divine portrait recorded in the scripture. And the closer our church resembles that God-given picture, the more faithfully we reflect the design for His church. So I invite everyone, let us turn our Bibles to Acts chapter 2, verses 41 to 47. Acts chapter 2, verse 41 to 37. 47 rather. Ito po ang salita ng Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkakamali. Pangunahan kong pagbabasa. So those who received His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles.
And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, muli po kaming mag-aaral ng salita mo. Aming inaamin na hiwalay po sa guidance ninyo, wala kaming mauunawaan. And we trust na tutulungan nyo po kami na maunawaan po ito. And we are dependent on you na magbigay ng illuminating grace para sa amin. Nawa o Diyos itong model ng isang biblical church from Acts chapter 2, 41 to 47. Nawa mangusap sa amin ito at sikapin namin na matulad sa biblical church of the New Testament. Salamat Ama for your glory in your Son's name. Amen. Rewind lang tayo saglit mga kapatid. Kung naaalala po natin sa Acts chapter 1 verse 4 to 8, sinabi po ni Hesukristo sa mga apostol na wag muna silang umalis ng Jerusalem. Naalala natin, nabuhay si Hesukristo mula sa mga patay at nagpakita siya for 40 days kasama ang mga disipulo at nais na sanang umalis ng mga disipulo sa Jerusalem pero sinabihan sila ni Jesus to stay and wait for the Holy Spirit, and the Holy Spirit did came during the Pentecost. Nung araw po ng Pentecost, dumating nga po yung banal na Espiritu, at itong banal na Espiritu, ito po yung pinangako ni Hesukristo na magbibigay ng kapangyarihan sa kanila to be witnesses for His works, to be witnesses for Christ. At nung araw po ng Pentecost, nagsimula po silang magsalita ng iba't ibang lengguwahe. Nagkaroon sila ng dilang apoy sa kanilang mga ulo. At inakala ng mga tao na lasing itong 120 na disipulo ni Hesukristo. Kaya ang ginawa po ni Pedro ay tumayo siya, tumindig sa gitna ng mga tao at nagsimula pong mangaral. Naalala natin yung preaching ni Peter na ito sa harap ng 300, more than 300,000 na mga tao. Pinatunayan niya sa kanila na si Hesukristo yung Mesias, matagal na nilang hinihintay. Matagal na nilang hinihintay mula pa sa lumang tipan, ngayon ay dumating. At naalala natin, merong 4 arguments si Pedro para patunayan sa kanila na si Hesukristo was indeed the Messiah. Yung proof niya, Christ is the Messiah because of His performed miracles, because of His preordained murder, because of His proven resurrection, and because of His priestly ascension. Yan yung 4 na bagay na pinangaral ni Pedro sa harap ng 300,000 para patunayan sa kanila na si Jesus po ang Mesias. At nakita po natin yung sermon na ito ni Peter, very bold, very Christ-centered, uncompromising sermon, very convicting, at nakita natin yung response ng mga tao nung narinig nila yung preaching ni Peter. Sinabi po dun sa verse 37 ng chapter 2, they were cut to the heart. Na-convict sila, pakiramdam nila sinaksak ang kanilang puso, tagos sa laman at buto. Ganon katindi yung conviction na nadala ng preaching ni Peter sa kanila at ang kanilang tanong, brothers, what shall we do? Meron silang sense of frustration, desperation kung anong dapat nilang gawin. Yamang nalaman nila na sila yung pumatay kay Hesukristo at babalik si Hesukristo balang araw para paghigantihan yung mga pumatay sa kanila. Sa takot nila, sila'y humingi ng tulong kay Pedro. What shall we do? Yan ang kanilang tanong. At nakita natin yung answer na binigay ni Peter sa kanila. Bukod sa kanilang conviction of sin, nung kanilang naramdaman na tila ba sinaksak ang puso nila, in order sa kanila ni Peter that they should convert from sin, they should show conversion from sin. Ito yung tinatawag na repentance. They should show confession of Christ. Yung be baptized na order, yung imperative ni Paul, repent and be baptized. At ito po yung ni-left out natin last na study natin, yung continuance in discipleship. Dahil kung naalala po ninyo, I argued in my last sermon that genuine salvation is evidenced by conviction of sin, conversion from sin, confession of Christ, and continuance in discipleship. Pinag-aralan po natin yung tatlo yung conviction of sin, conversion from sin,
confession of Christ. Pero ang ni-left out po natin yung pang-apat, yung continuance in discipleship. So, this morning mga kapatid, gusto ko pong mag-zoom in dito sa last na portion na ito, yung continuance in discipleship. Ano po ba yung discipleship? Ano yung pamumuhay sa isang iglesia? What is discipleship inside the church when it walks and talks? What does it mean to be a member of the church? What is a biblical church? Yan po yung mga tanong na nais nating sagutin ngayong umaga. At dito po sa pag-aaralan natin, we can see the church in its purest form. The church in its purest form. Ito po yung punto ng iglesia, nakakabukas pa lang po nila. Christ just died. Ilang araw pa lang po mula nang namatay si Hesus Kristo, nabuhay muli, umakyat sa langit, yung Holy Spirit was still new to them, and the church was in its infancy. Napakasariwa, napaka-innocent, napakabata. And undeniably, sa pagbasa natin ng kanilang status dito sa verse 41 to 47, there is a certain sense of an exciting life in them. Meron pong excitement, merong vigor, may vibrancy na mababasa natin dito sa buhay ng newborn or infant church na ito. But most importantly, brethren, here we have a picture or a portrait, if you will, of the church when its faith was in all-time highest and purest. At maging tayo mga kapatid, as a new church, tayo rito sa Perseverance Reformed Baptist Church, 5 months pa lang po tayo. Marami tayong matututunan sa pagbasa netong new church na ito sa verse 41 to 47. Or hindi lang tayo, maging any local church. And if any local church is to strive to be like the nascent church in its purity, ano po yung mga traits na dapat nating ipossess? Ano yung mga katangian na dapat nating tangan-tangan? At ito po yung mensahe na nais kong ihatid sa inyo. If a local church desires to be as pure as the New Testament church in its earliest days, it must possess the right household, the right habits, the right heart, and the right harvest. If a local church desires to be as pure as the New Testament church in its earliest days, it must possess the right household, right habits, the right heart, and the right harvest. Sa Tagalog, kung ninanais ng isang lokal na iglesia na maging kasindalisay ng iglesia sa mga unang araw ng bagong tipan, dapat nitong taglayin ang tamang sambahayan, ang tamang kaugalian, ang tamang puso, at ang tamang ani. Ngayon, kagaya po nung illustration or analogy ko kanina, binigyan tayo nito ng portrait, 4 na picture kung saan masasalamin natin nang sa ganun matulungan tayo to be the real thing. Makakita tayo dito ng 4 portraits or 4 traits na mauobserbahan natin sa picture ng isang biblical church mula po sa verse 41 to 47. May 4 na bagay tayo makikita. Una, the right household. The right household. Papansinin po natin yung verse 41. Sinabi po rito, so those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. So nung nabautismuhan, naalala natin, nagrepent sila sa kanilang kasalanan, sila nabautismuhan at sumunod kay Hesus Kristo. Ilan daw yung sumunod ng araw ng Pentecost na yon? 3,000. So lahat po ng nanampalataya, all who believed was added to the church. At ito po yung necessary observation natin dito mga kapatid. Meron pong nagbibilang. Kasi hindi po pwede na pinagpalagay lang ni Luke na 3,000. Malay ba niya, baka 5,000 yun. Basta 3,000 sinulat niya. Hindi po. So ang ating necessary observation, it means that someone was keeping count of those who were being added to the membership. Meron pong nagbibilang. Merong screening. Ayun, ito rin po ang reason mga kapatid, bakit tayo nagko-conduct ng membership interview. Kasi yung mga requirements na binanggit po dun sa previous study natin, ito yung hinahanap natin sa membership interview. Dapat makita natin merong conviction of sin. Meron siyang pakiramdam na tila ba sinaksak siya, tagos sa laman at buto nung kanyang ma-realize ang kanyang kasalanan. Dapat makita natin na merong repentance, merong turning away from sin. Dapat makita natin ang meron siyang pakikiisa kay Hesus Kristo through baptism. Magiging apparent yan. And lastly, makita natin na nagpapatuloy siya. Meron siyang continuance in discipleship
dahil sa kanyang pagpapahayag ng church membership. So definitely, brethren, the fact na nabilang nila na 3,000 yung nagpa-member, ibig sabihin meron silang defined and definite membership. Kaya mga kapatid, a local church must have a believers-only household. Ito po yung the right household na pinupunto natin. Ang isang iglesia, to be biblical, it must be composed of believers only. Yung household po niya dapat composed lang ng mga mananampalataya. Tandaan natin, brethren, 300,000 na tao. Yung pinangaralan ni Pedro, 3,000 lang yun nanampalataya. 1% lang po yun. Baka nga less than 1% pa po. So, napaka-minority po nito. Napakaliit na bilang. Pero, hindi na po irrelevant na po kung malaki ba yung bilang o maliit. Kesyo 1% o hindi. Nadagdag po sila because they continued in faith. They were added because meron po silang continuance in discipleship. They professed Christ. They repented. And they turned away from sin. Now they associated themselves with the 120 disciples of Jesus Christ. So hindi na sila 120 disciples na. 3,120 disciples na po sila ngayon. At isa po ito sa pinakapatunay ng isang tao ay tunay na mananampalataya. Nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Sinabi po ni Jesus sa John 8:31. John 8:31, so Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples. Kung tayo'y nananatili sa salita ni Jesucristo, ito do'y patunay na disipulo niya tayo. You are truly my disciples. So ito po yung isang litmus test para malaman natin kung totoo bang mananampalataya tayo. Nagpapatuloy ba tayo, mga kapatid? Because they continued in faith. They are composed of the right household. So, paano naman yung mga nag-backslide? What about them? Nawala ba nila yung salvation nila? Kung ang proof na tunay na mananampalataya ang isang tao ay nagpapatuloy siya, paano yung mga tumalikod? Yung mga hindi na nagsisimba? Yung mga tumalikod na sa pananampalataya? Nawala ba nila yung kaligtasan nila? The answer is no. You cannot lose what you don't have. And what you have, you cannot lose. Ang tunay na kaligtasan po ay hindi on and off, hindi siya switch, hindi siya buhay ngayon, patay bukas. Ang tunay na pananampalataya po ay hindi po nawawala. At kung sinasabi nating nawala ang kaligtasan, it means wala ka talagang kaligtasan to begin with. Ito po mismo ang sinabi ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us because they were never of us. For if they had been of us, they would have continued with us. So sinasabi ni Apostle John, kung kabilang sana sila sa atin, sana hindi sila umalis. The fact na tinalikuran nila tayo at umalis sila sa pananampalataya, proof yan na hindi talaga natin sila kabilang. Never silang kaanib natin. They went out that it might become plain that they all are not of us. Umalis sila bilang patunay na hindi talaga sila kaisa natin. So, yung mga tumatalikod po sa pananampalataya, proof po yan na hindi talaga sila mananampalataya to begin with. Because genuine faith is a persevering faith. Genuine faith is a persevering faith. And the faith that fades away is not a genuine faith. Paano ko nasabi yan, mga kapatid? Because faith is a gift of the Holy Spirit. Ito pong Holy Spirit na to, the being of God, sinabi, nananahan siya sa mga mananampalataya. Siya po yung giver of life. Dwelling in us, sinabi ni Apostle Paul. Paano yung Holy Spirit, the giver of life, the giver of faith, mamamatay? Eternal po ang Holy Spirit. So kung nananahan siya sa isang mananampalataya, it will never die. Therefore, a genuine faith na kaloob ng banal na Espiritu, it will never fade. It will keep persevering. Ito rin ang reason kung bakit as a church we believe dun sa doctrine na tinatawag na OSAS o yung once save, always save. Kailangan natin linawin yun kasi sinasabi. So naniniwala kayo sa OSAS, once save, always save. Once maligtas yung tao, pwede na siyang mamuhay demonyo kasi ligtas naman eh. Parang bakuna, na parang flu shot, na 100% guarantee na ito. No,
Hindi po ganyan ang view natin sa once saved, always saved. We believe once saved, always saved because once a person is saved, he will always persevere. Once saved, always persevering in faith. Tumatalikod sa kasalanan, nagpapatuloy sa pananampalataya. Yan po ang tunay na pananampalataya. Itong assurance din na binigay sa atin ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 6. Philippians 1 verse 6. Sinabi ni Paul, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Who began a good work in us? It is God, right? So kung Diyos ang nagpasimula ng good work of salvation sa atin, anong assurance? Ipagpapatuloy daw. Dadalhin niya sa completion. Hindi mag-fail. Ito pong assurance ni Apostle Paul sa isang tunay na mananampalataya. Alam niyo mga kapatid, just last Tuesday, bumisita po kami ng wife ko sa Caloocan. Kausap namin yung dati naming associate pastor sa dati naming kinaaniban. Itong friend po namin na ito, nakakalungkot man, 4 years na mula nung huli siyang nagsimba. So, dati namin siyang pastor, lumipat siya ng ibang lugar, tumigil na siya sa pananampalataya. So, nag-sharing kami dun sa lamay ng kanyang father. At meron kaming topic na nabanggit patungkol sa genuine salvation. At umentro siya dun sa usapan, sinabi niya na tuwing ako nababagabag ako sa salvation ko, ang ginagawa ko, binabalikan ko yung paglilingkod ko sa Diyos dati nung pastor pa ako. Inaalala ko yung service na ginagawa ko. Tapos yun yung nagbibigay sa akin ng peace na nasa pananampalataya pa ako. And I quickly called out his foolishness. It's foolish. The fact na tinalikuran mo ang pananampalataya mo, it is a proof na hindi genuine ang iyong salvation. Kahit bumuhay ka pa ng patay 3 years ago, 4 years ago, kahit nahati mo pa yung dagat na pula, the fact na tinalikuran mo yung faith mo ngayon, ibig sabihin hindi yung tunay na faith. Because genuine faith will always persevere. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng comfort sa nagagawa natin dati. Kung hindi ka nagpapatuloy ngayon, it means hindi totoo lahat ng supposed ministries and faith na ginawa mo in the past. Genuine faith always perseveres. Pero meron akong clarification sa aking pinopoint out mga kapatid. 2 clarification. First clarification ko, hindi po natin sinasabi that genuine faith is always on fire. Hindi po yun ang punto natin. Magkakaroon po ng mga times na tinatawag na felt absence, yung sabi ng mga Puritans. Yung parang pakiramdam natin si Yahweh 1,000 miles away from us. Na kahit anong tawag natin, parang wala siya. Minsan malalaglag tayo sa coldness of our own heart, spiritual neglect, unbelief, and even falling into sin. Alam natin yan mga kapatid. Tayo mga lumakad na ng ilang taon kasama ang Panginoon. Hindi tayo laging on fire, di ba? May mga pagkakataon talaga ng kalamigan, pagkalimot, pagkalaglag sa kasalanan. But, the assurance is, sabi ni Hesus Kristo sa John 10, yung mga tupa daw niya hindi malalaglag. We can have serious fall, pero never final fall. Dahil sinabi ni Jesus, yung mga tupa niya ay nasa kanyang kamay at walang makakatanggal nun sa kanya. Nananatili tayo sa pananampalataya, hindi dahil masigasig tayo, kundi pangako ni Jesus na hindi niya tayo bibitawan. That's why genuine faith will always persevere. Yun po yung una kong clarification. Pangalawa kong clarification, hindi po natin sinasabi na porke ang punto natin ay the church, to be biblical, must have the right household. We are not saying that unbelievers are not welcome in our church. Hindi po natin sinasabi. Dahil right household, dapat believers only ang church. Bawal yung mga unbelievers po. Hindi po yun ang ating punto. Actually, everybody is welcome. Welcome po mga unbelievers sa ating iglesia. We want unbelievers to witness our communion with Christ. Gusto natin na pumunta sila rito at makita nila ano community ni Hesus Kristo dito sa lupa via church. Gusto po natin yun. Pero at the same time, we don't want them to feel welcome in their sin. Ayaw natin maging comfortable sila. It has been said na ang church daw ay hospital for the spiritually sick. That is true. Totoo. Pero ano pong klaseng ospital, yung 3 taong ka na sa ospital na yon, hindi ka gumagaling. Ibig sabihin, tinatanggihan mo lahat ng medication na ino-offer sa iyo ng ospital. The same thing is true sa isang iglesia. Yes, welcome ang sinners and unbelievers sa church.
Pero kung hindi tumatalikod sa kasalanan yan, ibig sabihin tinatanggihan niya lahat ng spiritual medications na ino-offer sa kanya ng iglesia. We want unbelievers to be welcome in our church, and at the same time, we don't want them to feel welcome. Ayaw nating maging welcome sila sa kanilang sin, sa kanilang kasalanan dito sa ating iglesia. Ayun din ang reason, mga kapatid, kung bakit hindi tayo nag-employ ng entertainment, ng amusement sa ating worship gathering. Kasi hindi po natin goal na i-entertain yung mga unbelievers. Hindi po tayo nag-hire ng drama team. Wala tayong mga drama skits. Wala po tayong banda rito. Walang drums and electric guitars. Wala tayong disco lights. Wala tayong smoke machines and glitter machines and all other kinds of silly nonsense. Hindi tayo nag-e-employ ng mga ganyang bagay because hindi po natin goal na i-entertain at i-amuse ang mga unbelievers. Sinabi po ni Charles Haddon Spurgeon sa kanyang preaching na from the evils of the present time and our object, necessities, and encouragements, sabi niya po ron, the devil has seldom done a cleverer thing than hint to the church that part of her mission is to provide entertainment for the unbelievers. If you can win a man by amusement, you can hold him by amusement. What you win them with, you win them too. Yan po ang sinabi ni Spurgeon. Ang punto niya, pag gumamit ka ng entertainment para humatak ng mga tao, kailangan mong isustain yung entertainment na yun para mapanatili sila. The moment na itigil mo yung entertainment, magpupulasan yung mga yun kasi nabihag lang sila sa church dahil sa entertainment. Kung hindi po mabibihag ang mga attenders and visitors ng ating church dahil sa gospel preaching, wala na pong amusing sa church. Presensya lang po ni Jesucristo yung amusing sa pagtitipon natin, wala nang iba. Hindi po personality ng preacher o ng worship leader. Hindi po sa ganda ng boses ng church. Ano pong main attraction natin sa pagtitipon? Presensya ng Diyos. Clarity ng kanyang salita. Yan lang po ang meron tayo. At iyan din po ang reason kung bakit napakadaming so-called churches today. Ang punong-puno ng mga unbelievers. Wala silang right household. Why? They are seeking to entertain the goats. They're not seeking to call out the sheep. They are seeking to entertain the goats. Ito po ang unang marka, mga kapatid, ng isang biblical church. This is the first portrait of a biblical church. Regenerate members, genuine believers. At hindi po ito makukuha sa pamamagitan ng mga kung ano-anong mga church growth methods at mga entertainments. Mapuproduce lang po ito by an uncompromising, unadulterated gospel preaching. Ayun lamang po, mga kapatid, in order for a church to possess the right household. Hindi po tayo mixed bag of believers and unbelievers. Wala pong pakikiisa si Jesus kay Belial. Hindi po lumalabas sa iisang balon ang tubig alat at tubig tabang. Hindi po tayo nagpapanggap sa isang iglesia na may harmony ng unbelievers at believers. The church should possess the right household. Yun po yung una. Pangalawa, the right habits. Una, the right household. Pangalawa, the right habits. Pansinin po natin yung verse 42 ng ating text. Sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. They devoted themselves. Ito po yung kanilang habits. Meron po silang habit of devotion. Kung mapapansin po natin, yung Greek word po na ginamit dito para po sa devotion, it carries the idea of persistence. This is literally the Greek word for perseverance, mga kapatid. Ito po yung Greek word na yon, yung word na ginamit dito for devotion. So to persevere is to be devoted. Ibig sabihin, continue steadily, hindi yung kaliwa kanan. Steady, continuing steadily. Ibig sabihin po, itong mga binanggit rito sa verse 42, ito po yung mga naging habits nila. Ito po yung naging devotion nila. Hindi po ito mga extraordinary habits nila, kundi ordinary, kinasanayan po nila na gawin ito. Di ba sa mga Pilipino, yung idea ng deboto, alam natin to? Pag sinabing deboto, parang pupunasan at hahalikan mo talaga yung isang rebulto. Ganun po yung idea ng pagiging devoted, ng pagiging deboto, namamanata.
So, for sure, habits po nila itong mga bagay na binanggit dito. Habits of grace. Ito yung kanilang ginagawa. Now, ano po yung mga habits of grace na binanggit dito sa verse 42? Una po, apostles' teaching. Ibig sabihin, studying God's Word. Ito po yung first habit of grace nila. Studying God's Word. Yung apostles' teaching na sinabi dito, and they devoted themselves to the apostles' teaching, studying of God's Word po ito. Pag-aaral ng salita ng Diyos as taught by the apostles in the Bible. At makakita po tayo ng isang continuous chain of teaching all throughout the book of Acts. Si Pablo, tinuruan niya si Timoteo. Si Timoteo, tinuruan yung ibang mga kalalakihan at yung ibang mga kalalakihan nagturo pa sa ibang kalalakihan and so on and so forth. So meron pong continuous na pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa po ito sa primary ministry ng isang iglesia, the teaching ministry. At bakit po ito primary ministry ng church? Because this is God's means to reveal His love and character to His people. Halimbawa po tayong mga lalaki, hindi po ba pag meron tayong nagustuhang babae, lahat ng paraan para makilala natin siya, gagawin natin. I-stalk natin yung kanyang mga social media accounts, kikilalanin natin siya kung ano yung mga bagay na gusto niya at ayaw, aalamin natin ano yung mga interest niya. Why? Dahil nabighani tayo ng kagandahan ng babae, nais nating lumalim sa pagkakilala sa kanya, hindi ba? How much more mga kapatid, sa ating mga nabighani sa kagandahan ng ating Diyos, hindi ba't lalo tayong magsusumikap na kilalanin siya sa kanyang salita? So they devoted themselves to the studying of God's Word. Habits po nila ito, habit nila ito. People cannot live on truth they have never learned. Kung hindi po natin matututunan ng isang bagay, hindi po natin ito maisa sa pamuhay. Doctrine shapes life. Hindi lang yon, hindi lang studying God's Word. Sinabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. Ayun yung pangalawa nilang habits of grace. Fellowship. Alam natin to, familiar tayo sa Greek word, yung koinonia. It is a spiritual partnership. Hindi ito loose fellowship. It is a spiritual, intimate, serious fellowship. Napaka-special po nung relationship ng koinonia, ng fellowship na tinutukoy dito. It almost carries the idea of sexual intercourse. Ganun po ka-intimate mga kapatid. Hindi ito hi, hello. Hindi ito, bro, kamusta? Good morning. Tapos alis ka na. Hindi po. Intimate. Interweaving of ourselves with one another. It carries the idea, almost carries the idea of sexual intercourse. Ayun po yung idea ng koinonia. Seryoso na spiritual partnership. Ito po yung pinapakita nila sa isa't isa. Ito po yung pangalawa nilang habits sa isa't isa. At ang fellowship mga kapatid, two-way traffic po ito. Hindi ito yung maghihintay ka lang na kamustahin ka at saliksikin ng kapatiran ng buhay mo. Two-way traffic ito mga kapatid. Ikaw rin, magsi-step out, gagawa ka rin ng effort para kilalanin ang kapatid. Hindi lang ito, hi, hello. Hindi po nagtatapos ang ating fellowship sa kamayan tuwing linggo. Binubuksan natin ang buhay natin sa kanila at hinahayaan din natin sila na buksan ang buhay natin nang sa ganun makilala nila tayo. Ito po ang idea ng fellowship. Hindi lang yon, hindi lang studying God's Word, hindi lang fellowship. Sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread. To the breaking of bread. So pangatlo nilang habit, the Lord's table communion. Lagi po silang nagkakatipon para sa Lord's table. Yung breaking of bread po na ito, at sinabi po natin ito sa pag-aaral sa Sunday School, this is a physical gospel. Yung studying of God's Word, ito po yung verbal aspect ng gospel. Pero yung breaking of the bread, yung Lord's Communion, ito po yung gospel that appeals to our ears, to our eyes, nose, mouth, sense of touch. It appeals to our five senses. It is a physical gospel. So meron silang attendance sa verbal gospel, sa gospel na that appeals to their intellect and spirit. Meron din silang attendance, union, sa physical gospel. Hindi lang ito basta pagtitipo na breaking of the bread, drinking of the wine, mga kapatid. This is a commemoration of what Christ accomplished for them. Inaalala nila constantly sa isa't isa kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus para sa kanila.
And yes, in a very real sense, the Lord's table communion is a symbol of our union with Christ. But also, it is a symbol of our union with ourselves, with one another. So ganito po ka-harmonious yung relationship ng early church. Ito po yung mga habits na meron sila. And lastly, sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, the breaking of bread, and the prayers. And the prayers. So, fourth habit po nila, yung prayer. Hindi po ito yung sinasabi sa Matthew 5 na pumasok ka sa kwarto mo nang ikaw lang at Diyos ang nakakita sa isa't isa. Hindi po ito private prayer. Sa konteksto po ng verse 42, corporate prayer. Prayer meeting po ito. Habit po nilang dumalo ng prayer meeting. At ano pong pangako ng Diyos, pangako ni Jesus sa isang iglesia na nagkakatipon para sa panalangin? John 14:13-14. Ito po yung promise ni Christ. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Nung sinabi po ito ni Hesus Kristo, nasa konteksto po ito ng pagtitipon ng iglesia. Ang pangako ni Jesus, pag ang iglesia nagkakatipon para manalangin, anong ginagawa ng Diyos? Tinutugunan niya yung panalangin ng iglesia na ito. At mga kapatid, ang prayer gathering po, one of our stated gatherings ito sa iglesia ng PRBC. Stated gathering po ito, hindi po ito isang suggestion kung gusto natin puntaan o hindi. Nakita natin, mark po ito ng truly biblical church. Mga membrong dumadalo sa prayer meeting. But sadly, very few make time for prayer meetings. Very few. Iilan lang ang seryosong pumupunta rito at hindi pinaprioritize. Sinabi ni Dr. John MacArthur, ang tawag daw niya dun sa mga believers na pumupunta ng prayer gathering, tawag niya sa kanila, faithful few. Faithful few. Hindi naman niya sinasabi na yung mga hindi pumupunta ng prayer meeting, hindi faithful sa Diyos. Pero sinasabi niya lang na merong peculiar seriousness dun sa mga nagte-take time, nagse-step out ng kanilang comfort zone para makipagkita sa iglesia sa pananalangin. Therefore, tinatawag niya silang faithful few. Ito po yung habits nila. Studying God's Word, fellowship, Lord's table communion, and prayer. Ito po yung right habits na meron yung early church. Pero kabaliktaran nito mga kapatid, itong habits of grace na ito, meron po yung kabaliktaran. Alam niyo po ano? Kabaliktaran ng habits of grace? Habits of sin. Yan po yung kabaliktaran. Saan natin mababasa yung habits of sin? Hebrews 10:24-25. Hebrews 10:24-25. Ito po yung sinabi ng writer ng Hebrews. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, listen, church, as it is the habit of some. As it is the habit of some. So, kabaliktaran ng habits of grace, meeting for study of word, fellowship, Lord's table communion and prayer, kabaliktaran daw nun, may habit yung iba, habits of sin. Alin yun? Neglecting to meet together. Neglecting to meet together. But encouraging one another, and all the more you see that the day is drawing near. So ito po ang kabaliktaran ng habits of grace, brethren. Neglect. This is the habits of sin. Makikita natin sa binasa natin, God provides no distinction between belonging to Christ and belonging to the local church. Wala pong distinction sa participation natin kay Kristo, sa participation natin sa katawan ni Kristo. That is the church. Pansinin din natin mga kapatid sa Galatians 5:22. Yung fruits of the Holy Spirit. Meron siya love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung fruits of the Holy Spirit na to mga kapatid, tingin nyo ba kaya ninyong ma-harvest mag-isa? Hindi po. Paano ma-harvest ng isang Kristiyano ang fruits of the Holy Spirit? Sa pagiging pagkaugpong sa iglesia. Unless nasa loob ka ng iglesia, hindi ka mag-grow sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Lahat ng yan ay na-harvest in the context of a gathered church. And that is the reason that we dare say that a Christian that is neglectful of the gathering is not a matured believer.
Hindi siya malago sa fruits of the Holy Spirit. Why? Because he is neglectful of the gathering. Paano siya lalago sa fruits of the Holy Spirit? At pansinin natin ito mga kapatid, yung verse 42, we are reading it very lightly. They are under persecution. Nasa threat po sila ng kamatayan, imprisonment, kawalan ng trabaho. Na-ostracize sila ng kanilang family, na-exile sila sa kanilang community. And yet, they are devoted sa mga bagay na ito. Tayo po ba papatayin tayo pag pumunta tayo ng prayer meeting next week? Matatanggalan tayo ng work? Kakahiya tayo ng family natin? No. Walang persecution na ganito sa atin. Malaya tayo and yet, hindi po natin dinidevote ang ating sarili sa mga bagay na ito. Pero nakita natin itong biblical church na ito, even under persecution, they devoted themselves sa habits of grace. This is the second mark of a biblical church. Devoted members. Devoted members. Devoted to the habits of grace. This is the right habits. And I understand, brethren, that the thing about habits is that they're very ordinary. They are unexciting. Oftentimes, they're boring. For example, nitong umaga, I don't imagine you na nagising ka very excited to brush your teeth. Na pagkadilat mo ng mata mo, iniisip mo, yes, makakapag-toothbrush ako. Siguro wala namang ganong damdamin sa atin. Why? Kasi yung pagsisipilyo, brushing our teeth, habit na po ito. We don't feel excited about this. Right? That's the thing with habits. They're mundane. Pero mga kapatid, these are habits of grace. Unlike many other habits, may we always participate in them with joy and eagerness. And at the same time, may we become so deeply ingrained, may they become so deeply ingrained in our lives that it would feel extraordinary not to take part in them. Nawa, umabot tayo sa punto na hindi na usual sa atin na hindi mag-attend sa mga habits of grace na ito. Maging ordinary na siya sa atin, ang extraordinary na pag hindi natin siya ginawa. Nawa umabot po tayo sa ganung punto mga kapatid. Yun yung pangalawang portrait, the right habits. The third portrait na binigay sa atin ng isang biblical church, the right heart. The right heart. Pansinin natin mga kapatid yung verse 43 to verse 46. Meron po silang tamang puso bilang isang bagong iglesia. First, they have fearful hearts. Meron silang fearful hearts. Verse 43 sinabi, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And awe came upon every soul. Yung salitang awe, yung takot, fear. Yung Greek word po yan, yung phobos. Doon natin dinerive yung English word na phobia or phobia. 'Di ba yung meaning ng mga tao ngayon pag sinabing phobia is hate, disgust. Kaya sinabi pag homophobia, na di-disgust ka sa mga homosexual. Hindi po yun yung idea noon. Pag sinabing phobos or phobia, it means reverence, deep fear, abject terror. Yun po yung idea ng phobia. At ito yung naramdaman nila, meron silang deep sense of fear, abject terror, deep sense of respect. Tandaan natin mga kapatid, kakaproklama lang ni Pedro na babalik si Jesucristo in His glory, in His exalted form, at tatapakan niya sa leeg ang kanyang mga kaaway. Kaya ito po yung takot na meron yung mga tao na ito. Meron silang takot sa kanilang puso. They have this awe. At itong takot na ito ay pinatotohanan sa kanila by miracles being done by the apostles. Na-verify na yung teachings ng mga apostles ay totoo by the miracles na kanilang pinapakita. Tanda natin mga kapatid, sa Book of Acts, they will witness more than 30 miracles. More than 30 miracles done by the apostles rito to verify na yung mga tinuturo ng mga apostles was indeed from God. They have a true and serious knowledge of God, of the God whom they serve. Meron silang takot. Why? Because kilala nila na yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran is an awesome God, is a fearful God. At ito rin ang reason, mga kapatid, kung bakit tayo uninterested minsan sa ating gathering. Lumilipad ang ating isip. Inaantok tayo. We are late sa ating mga pagtitipon. Pinakamalala, absent tayo sa ating pagtitipon. Why? Because we don't have the sense of awe. Wala yung abject terror.
Wala yung deep sense of respect na pag nagkakatipon tayo, kinakatagpo tayo ng isang dakilang Diyos na pupuksa sa kanyang mga kaaway. But the church, dito sa binasa natin, the early church, meron silang deep sense, meron silang fearful heart. Hindi lang yun, meron din silang sharing heart. Verse 44 to 45, they have sharing heart. Sinabi dito, all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Ang ginagawa po nila, yung kanilang possessions ay pinaghahati-hatian nila. Binibenta at pinaghahati-hatian kung sino yung mga may pangangailangan. So ano pong tinuturo dito? Komunismo? Socialism? Di ba? Ito yung punto ng socialism. Benta mo nyo lahat. Tapos, communal living. Ginagamit itong argument ng mga Kristiyano nagsusulong ng socialism. Pero hindi po pagka-komunista ang tinuturo rito. Yung Greek word po for selling and distributing ay imperfect tense. So pag sinabing imperfect tense, ibig sabihin, nagpapatuloy, continual. So they continually sold possessions whenever needs arose. So, base sa pangangailangan, hindi yung all at once, benenta nila yung pangangailangan nila, tapos hati-hati. Hindi po ganon. Kasi mapapansin natin, sa verse 46, nagkakatipon pa rin sila sa bahay. So, merong may bahay pa rin. Meron pa rin may possession. At tandaan natin, doon sa account ni Ananias at ni Sapphira, yung namatay na mag-asawa dahil nagsinungaling, namatay sila, hindi dahil nag-fail silang ibenta yung possession nila. Namatay po sila dahil sa pagsisinungaling laban sa Holy Spirit. Hindi po dahil merong utos si Pablo at si Pedro na ibenta lahat ng possession, nilabag ni Ananias at ni Sapphira. No, namatay po sila dahil nagsinungaling po sila. Ito po yung sukatan, mga kapatid. Kung tunay ba nating mahal ang mga kapatiran, are we willing na maging kagaya ng New Testament Church, na magkaroon ng sharing hearts? Ito yung sinabi sa 1 John chapter 3 verse 18. 16 to 18. 1 John 3:16 to 18. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Nakita natin ito sa New Testament Church. Binibigay nila ang kanilang possession para itulong sa isa't isa. They share their possessions. Are we willing to be like them? Hindi lang yun, mga kapatid, hindi lang fearful hearts, sharing heart, they also have a rejoicing heart. Verse 46, sabi rito, and day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. So hindi lang pinaghahati-hati nila yung pera nila at tinutulong sa isa't isa, ginagawa nila yon ng may gladness and generosity. Merong rejoicing. It is one thing to give sa isang kapatiran out of duty. It's one thing to be kind sa kapatiran dahil baka sumbatan ka niya that you're being very unchristian. But it's another thing to give yourself to the brother and do it in a glad manner, with a glad heart. At ito yung nangyari sa iglesia. Binigay nila yung sa isa't isa yung pangangailangan nila at binigay nila ito ng may kagalakan, may gratefulness, may generosity. What a picture of a biblical church. Napaka ayos ng kanilang pagkakapatid. Consider natin, mga kapatid, yung setting nila rito again. They are being killed. They are being slaughtered. Hinahabol sila ng otoridad, and yet, inaalay nila ang kanilang sarili para sa isa't isa. This is the third mark of a biblical church. Members that has the right heart towards God and towards each other. They fear God and they love the brethren. They have the right heart. And lastly, pang-apat na portrait na pinakita sa atin ng text na ito patungkol sa isang biblical church. Hindi lang right household, hindi lang right habits, hindi lang right heart. They have the right harvest. The right harvest. Verse 47, last verse. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved.
nagdagdag ang Diyos sa kanila. Nagdagdag po ang Diyos sa kanilang membership. Bukod dun sa 3,120, day by day, nagdadagdag ang Diyos ng naliligtas. Ito yung harvest. They have the right harvest. Ano yung una nilang harvest? Good testimony. Sinabi, having favor with all the people. Maganda ang kanilang patotoo. Hindi yung may outsider, pag tinanong yung iglesia nila, hindi friendly yung mga tao dyan eh. Hindi ganun yung testimony. Maganda yung testimony nila. Mga kapatid, ito si Aristides of Athens, meron siyang sinulat nung AD 125 to 140. Meron siyang writing, testimony niya patungkol sa community ng New Testament Church. Tandaan natin, wala pang 100 years mula nang namatay si Kristo nito. Meron siyang sinulat patungkol sa testimony niya, kung ano yung observation niya sa community ng mga first century Christian. Pakinggan natin, sabi niya, they do not commit adultery nor fornication. They do not bear false witness. They do good to those who are their neighbors. They do not do to another what they would not wish done to themselves. They comfort those who grieve them, and they make them their friends. They do good to their enemies. Their wives are pure as virgins, and their daughters are modest. They walk in all humility and kindness, and falsehood is not found among them, and they love one another. From the widows, they do not turn away their countenance, and they rescue the orphan from him who does him violence. He who has gives to him who has not, without grudging. When they see a stranger, they bring him into their homes and rejoice over him as a true brother. If there is among them a man who is poor or needy, they fast 2 or 3 days in order to supply the needy with food. They observe scrupulously the commandments of the Messiah. They live honestly and soberly every morning, and at all hours they praise and thank God for his goodness. And if any righteous man among them passes from this world, they rejoice and give thanks to God. This is a pagan man looking at the church from the outside. At napakaganda ng testimony niya sa New Testament church. Kahit daw may mamatay sa kanila, they rejoice and praise God. Wala silang tinatangi. They bear good testimony. They have favor among all people. Hindi lang good testimony yung kanilang harvest. They harvest more souls. It is the Lord who adds to them day by day. Hindi nila pinilit, mga kapatid. Hindi sila kailangang magmakaawa, hindi sila nagpa-raffle para dumagdag yung mga tao sa kanila. Naging faithful sila kung anong inutos ni Jesus at ang Diyos ang nagdagdag sa kanila ng membro. Every other year, mga kapatid, church growth experts think they have finally discovered the ultimate formula, the final potion for making church growth rapidly. Every year, merong G12, may Big Ten, may mga kung ano-anong mga church growth formulas, may dapat mong sundin para lumago ang isang iglesia. At anong nangyayari? Lahat napapatunayang palpak. Why? Dahil tapat ang scripture. Anong formula ang isang church para lumago? Anong formula ng PRBC para dumami tayo, para lumago tayo? Anong formula? Yung formula na tinuturo ng scripture. Faithful gospel preaching, study of God's word, fellowship, communion sa Lord's table, prayer with one another, love for one another. Yan po yung mga God-ordained means para ang isang iglesia ay tunay na lumago. Kailangan nating maging tapat sa mga bagay na ito at ang promise ng Diyos, siya ang magdadagdag ng kaluluwa sa atin. Hindi natin kailangan mag-employ ng mga kung ano-anong kalokohan na walang sinabi ang Bible. Kailangan nating maging tapat sa mga bagay na ito. This is the fourth mark of a biblical church. It bears good testimony and it grows. Parang katawan po ng tao. Hindi ba pag healthy, kumakain ng tama, natutulog ng tama, properly maintained ang katawan, everything functions well, right? And it grows. Hindi kailangan pilitin, hindi natin kailangan batakin yung katawan natin para lumago tayo. Hindi natin kailangan hilain yung buhok natin para humaba. Kung healthy ang katawan, it naturally grows. Ganon din po ang katawan ni Jesucristo. Kung healthy ang katawan ni Jesucristo, merong habits of grace, hindi nagne-neglect sa gathering, faithful sa preaching of the gospel, nagmamahal sa isa't isa, may takot sa Diyos na pinaglilingkuran natin, it will grow. Diyos ang magdadagdag sa ating
sa ating kalagitnaan. So ang hamon sa atin mga kapatid, let us contribute to the health of the church. Let us contribute to the health of the church. Bilang pagtatapos, dyan sa apat na portrait of what a biblical church is, they have the right household, the right habits, the right heart, and the right harvest. Bilang application mga kapatid, let us conduct a self-assessment ngayong umaga. Huwag muna tayong tumingin sa ating kanan, ni sa kaliwa natin. Tumingin muna tayo sa ating sarili bilang mga membro ng iglesia. Are we pursuing the habits of grace? Are we pursuing the habits of grace? Do we study God's Word corporately and privately? Binabasa ba natin ito? At tuwing may preaching sa harap natin, hindi tayo neglectful, hindi tayo uninterested. Do we participate in fellowships? Binubuksan ba natin ang ating sarili? Gumagawa ba tayo ng mga avenues para ma-extend ang fellowship natin sa mga kapatiran? Do we invite them? Nag-engage ba tayo ng usapan kasama sila nang sa ganun malaman natin kung paano sila lumalakad sa pananampalataya? Do we conduct efforts for fellowships? Do we take the Lord's Supper seriously? O ginagawa lang ba nating tradisyon? May kaseryosohan ba? Pinapaalala ba talaga natin sa sarili natin yung ginawa ni Jesus sa krus tuwing tayo'y umiinom ng sarot, kumakain ng tinapay? Do we make effort to attend the prayer gathering? O tinatrato lang natin siyang palamuting gawain sa church? Do we lay down our lives for the brethren? Binibigay ba natin ang ating sarili? Yung mga kapatiran nating nangangailangan, yung mga needy, do we reach out to them? Knowing na meron naman tayong kakayanan. Do we love them as Christ loved them? Nagpapakita ba tayo ng pagmamahal na pinakita sa kanila ni Jesus? Yamang may pakikiisa rin tayo kay Jesus. Is it true that we are striving to help the church grow and to help the church be more biblical? Totoo ba, mga kapatid, na tumutulong, umaambag, kumukontribute tayo ng ating iglesia ay maging mas biblical, maging kawangis ng New Testament church? Dahil alam nyo mga kapatid, anong alternative? The alternative is we are contributing to its decline. We are contributing to its decline, unknowingly contributing to its decline. How? By pursuing the habits of being tardy, by pursuing the habits of being late and being absent most of the time, by neglecting the study of the word privately and corporately, by going home early and disregarding fellowships, by being a stranger to our own church, by not taking the Lord's table to the heart, by not giving an ounce of care sa ibang ministries ng church, especially the prayer gathering, by only thinking of what's best for us, never mind the needy brethren, by only searching what the brethren can do for us, not what we can do for them, by only loving some that are personable to us. Namimili lang tayo ng grupo, namimili tayo ng circle of friends, we don't care about others. By doing these things, brethren, we are unknowingly and passingly dragging the local church to its decline. And if you're going to ask me, bakit kailangan nating maging masigasig sa habits of grace as opposed sa habits of sin? Bakit kailangan nating mag-contribute sa growth ng church? Bakit kailangan nating maging masigasig? Napakadaming gawain nito, napakabigat. We have limited time, resources. Bakit kailangan ilatag ko yung buhay ko sa mga kapatiran? Napakadaming gawain nito at napakabigat. Alam niyo mga kapatid, anong sagot? Because Christ is worthy. Because Christ is worthy. Christ is worthy to receive the full measure of His reward. Christ is worthy to receive the full measure of His reward. Binigay ni Jesucristo lahat-lahat ng meron sa Kanya. He is the royal price of heaven. He went down sa atin, namatay siya sa krus. Offered us eternal life. Sa yaman ng binigay ni Jesucristo na gifts sa atin, how dare we nasabihin na bakit ko kailangan gawin ito sa iglesia niya? Christ is worthy, brethren. Christ is worthy of our best. Christ is worthy na ibigay natin yung ating the best churchmanship.
And it is only by God's grace that we can be excellent churchmen and churchwomen. And may the Lord help us to do all these things only through Christ by the enablement of the Holy Spirit. But brethren, once again, if you are cold sa mga bagay na ito, kung malamig ang puso mo sa pagtitipon, malamig ang puso mo sa pag-ibig sa mga kapatiran, malamig ang puso mo sa fellowship, anong sinabi ni Pablo? Test yourself whether you be in the faith. Test yourself. Maaaring sign yan, kapatid. Dahil member ka pa ng church na ito, maaaring sign yan that you're not really saved. Dahil malamig ang puso mo kay Hesus Kristo. Tandaan natin mga kapatid, walang ahensya si Hesus Kristo dito sa lupa. Hindi ka pwedeng pumunta sa Cubao o sa Poland o wala siyang office sa Pentagon kung saan makikita mo personal si Jesus. Wala si Jesus dito sa lupa, nandun siya sa trono niya sa langit. Pero meron siyang iniwang ahensya. May iniwan siyang katawan dito sa lupa. The local church. At hindi mo pwedeng sabihin ng harapan sa akin that you love Christ but you hate the church. Na mainit ang pag-ibig mo kay Jesus pero malamig ka sa iglesia. Kung anong trato mo sa lokal na iglesia, yan ang trato mo kay Hesus Kristo. Malamlam, uninterested ka sa local church, then it means malamlaman and uninterested ka mismo kay Hesus Kristo na ulo ng iglesia. So assess yourself. Kung malamig ang puso mo sa mga bagay na ito, maaaring sure sign ito na wala ka sa pananampalataya. But there's hope for you. My friend, my brother, my sister in Christ, there's hope for you. Come to Christ. He is willing to forgive all our sins. Kahit itong pagiging neglectful pa natin mismo sa kanyang katawan, it is forgivable. There is mercy in our Savior and Lord Jesus Christ. But if you are not in Christ, walang tanong-tanong, sigurado na malamig ang puso mo sa kanya, sa kanyang iglesia. Maging sa'yo ay may pag-asa. Even if you detest the church, may pag-asa para sa iyo if you will repent and believe in our Lord Jesus Christ. At nawa yan ang maging tugon mo sa sermon na ito. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, ramdam po namin ang bigat ng aming responsibilidad bilang isang membro. Ramdam po namin, O Diyos, ang aming kakulangan, ang aming kahinaan, ang aming kasalanan. Ramdam namin lahat ito, O Diyos. Pero hindi po kami nakatingin sa aming sarili. Nakatingin kami sa grasya na binibigay mo. Bigyan niyo po kami ng grasya na maging mahusay na mga membro ng iglesia. Tulungan niyo po kami bilang isang lokal na iglesia na maging kagaya ng New Testament Church. Nagmamahalan, may takot sa iyo, cultivating the habits of grace. Nawa, O Diyos, itong maging model, maging hubog ng aming iglesia dito sa Perseverance Reformed Baptist Church. Hindi lamang kami, O Diyos, kundi lahat ng local churches, gospel churches that seeks to be biblical. Nawa, maging ganito ang hubog, O Diyos. Tulungan mo kami. Nakadependent kami sa iyo. At aming dalangin, O Diyos, na idagdag niyo po sa amin ang aming mga bisita, aming mga kaibigan na wala pa sa inyo. Makita nila ang kamangmangan ng pagiging hiwalay kay Hesus Kristo at ang pag-asa kung sila tatalikod at mananampalataya. Salamat aming Diyos sa lahat-lahat ng ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.